Hello po, kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroon. Ngayon po ay ika-14 ng Hunyo taon 2024. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay papadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update, at like at share na rin po ang ating mga video. Ang topic po natin ngayon ay ang isang US Intel officers na nagsabing ginagamit lang tayo ng Amerika laban sa ating kapitbahay na China. Gaano po ba katotoo yun? Ito po ay panoorin nyo mabuti yung issue na yan na isang Intel na nagsabi na ginagamit lang tayo ng Amerika. At magbibigay po tayo ng update sa mga mangingisda dyan sa lalaot sa West Philippine Sea. Dahil bukas po yung ibinigay na date ng China na aarestuhin ang mga mangingisda na lalaot dyan at wala pong kahit sinong bansa ang pwedeng questionin sila. So yan po yung ating abangan bukas. Pero magbibigay po tayo ng update ngayon kung ano po ba ang kanilang gagawing hakbang sa mga bagay na yan. At isa pa po, tungkol naman po doon sa Pogo na ni-raid sa Porac, Pampanga. Yung pong may mga dokumento na nakita kay Attorney Harry Roque, na dokumento na pirmado ni Attorney Harry Roque. So yan lang po muna ang ating i-update sa inyo. Bago po yan, check po muna natin ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.684. Kuwaiti dinar 191.36. Saudi Arabian Riyal 15.649. Canadian dollar 42.689. Japanese yen 0.372. British pound 74.426. Euro 62.784. Emirate dirhams 15.979. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.512. So yan po yung ating latest currency exchange. Yung pong ating issue ay unahin po muna natin yung kay Attorney Harry Roque. Ano po ba yung sagot ni Attorney Harry Roque dun sa mga dokumentong nakuha dun sa Pogo na ni-raid sa Porac, Pampanga? Panoorin po natin. Isang dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa kinahulublog na Pogo compound sa Porac, Pampanga. Meron din pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. June. Ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtatakayan. Sagot naman ni Roque, huwag daw itong haluan ng malisya. Isang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuli sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga iligal na aktibidad. Sa security office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa mga generous donations na kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa namin makakuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. may isa pang ikinasorpresa ang PAOC, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa o mga executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque.
May petsa itong January 4, 2021. Meron din affidavit of support na pirmado umano ni Roque noong wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito na sasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre ng nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang-upang niya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan noong siya pa ay nasa Malacanang. Tagal ko na pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa ako. Tingin ko po kasi nag-aaral sa Samuelton sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pagtorture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron din natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koleksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Walaan nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na pinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap, ransom, human trafficking at murder. Natapos na ngayong araw ang paghahalugog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampa ng forfeiture case para raw mapasa kamay na ng gobyerno ang buong compound. So yan po yung update kay Attorney Harry Roque. Ito po ay siguro ako po ay sigurado na hindi po ito tatantanan ng mga haters or mga bashers ni Attorney Harry Roque, lalo na yung mga loyalista na vloggers. Dahil ito po ay isa sa mga inaantay nilang mga pagkakamali o naghahanap po sila ng mga ganitong balita, lalo na ikakasira ng side nila Pangulong Duterte. Sigurado ako na pilit nila yan na i-connect kay Pangulong Duterte. Bagamat sabi sa isang dokumento na bagamat si Atty. Harry Roque ay wala na nung 2021 sa gobyerno, antayin po natin ang balik nito kay Atty. Harry Roque. Sigurado ako na pagpipiestahan siya ng mga vloggers nitong admin. Pero nagsalita na rin po yung Chinese Embassy. At kahit ang Chinese Embassy po ay nagsasabi na kung pwede ay ipahinto na ang mga pogo sa Pilipinas. May balita po yan. Nakita ko po yung pahayag ng Chinese Embassy na kung pwede ay itigil na ang mga pogo hub dyan dito sa Pilipinas. So yan lamang po. Abang-abang po tayo sa magiging istorya niyan o sa magiging issue niyan. At alam ko hindi pa dito natatapos yung issue dyan kay Atty. Harry Roque. So punta po tayo sa mga mangingisda dyan po sa ating West Philippine Sea. Ano po ba yung kanilang hakbang dyan sa kabila ng banta ng China na sila ay huhulihin. So tingnan po natin. Papalaot pa rin ang ilang mangingisdang Pinoy kahit bukas na epektibong utos ng China na manghuli ng mga hindi Chino sa kanila umanong teritoryo. Ang hiling nila sa gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan, pero inaangkin ng China ang buong South China Sea.
Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang bawat masinlok na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Ang ilang mga mangingisda sa masinlok bagaman may pangamba, lalaot pa rin bukas. May ilan ng araw na nandun na. Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay mas importante po kasi sa amin eh. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas. Dahil atin po ang teritoryo na yan. Atin po ang karagatan na yan. Atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard nito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalao sa kanila umanong karagatan. Kaya panawagan ng mga Pilipinong mangingisda sa gobyerno, Bigyan nila ng pansin ang mga maliit na mangingisda ng West Philippine Sea na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ang nakikita lang po namin talagang nandun, ang klarong-klaro po namin, ang mga Chinese militia at saka Chinese Coast Guard. ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naka-alerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari manghulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon, mayroon 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel ang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namata ang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dina-downplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na na-deploy nila dito. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. So yan po yung ating update dyan sa West Philippine Sea dahil po sa banta ng China na huhulihin po yung mga mangingisda. Yan po yung ating Philippine Coast Guard nagsalita na po na hindi nila pababayaan ng mga mangingisda. Tututukan po natin yan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, ito pong problema natin dito sa West Philippine Sea or dyan sa South China Sea sa mga Chinese, palala ng palala po. At talagang tayo po ay nakikipag-patigasan. Wala pong masama doon sa ating pagmamatigas at gusto natin makuha ang atin soberenya. Pero yung pong Chinese, kung gaano po tayo kadedikado na sabihin na atin yan, ganun din po sila. Bagamat ito ay pwede naman pag-usapan na maayos, na sana ay nakikipag-usap ng mabuti ang ating gobyerno sa mga bagay na yan, hindi po. Tingnan po natin. Dahil ako po ay hindi po ako sang-ayon sa mga ginagawang pambubuli ng China. Ayan po ay mariin ko pong kinukondin na yan. Pero ito pong susunod na topic natin. Humawag po kayo sa inyong umapuan at napaka-importante po ng inyong cooperation dito or ng inyong ano po yung inyong masasabi. Yung inyong pong opinion dito po sa susunod na ibabalita natin, ipapakita natin sa inyo. Ito po, maging matalino po tayo dito. Ito po yung importanteng makinig tayo sa sasabihin ng isang US Intel official na dating US Intel official sa ating kalagayan dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea. So panoorin po natin to. Sa MJ Wanderarsa Report.
Nagsama-sama kamahila ng mga anti-war advocates sa US para bigyang mabala ang mundo sa nakaambang nuclear Armageddon. Sa press conference na inorganisa ng Schiller Institute, isa-isang pinaliwanag ng mga eksperto at dating mga opisyal ng US government kung gaano kadelikado ang nuclear war. Kabilang sa mga tinalakay ang magiging parte ng Pilipinas kung sumiklab man ang digmaan gamit ang issue sa West Philippine Sea. Para kay Scott Ritter, isang dating US Marine Corps Intelligence Officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Ani Ritter, Masakit yun. Sabi niya, ginagamit lang daw tayo nila at bilang parang isang bagay lang at pag hindi na kailangan, i-discharge na tayo. Pag wala na tayong kwenta, wala na silbi. Masakit po yan. na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang mga walang kamalay-malay na Pilipino. Yun, kawawa tayo dyan dahil na maring sinabi ng US Intel na yan hindi tayo mananalo sa China. Kahit ang Amerika sabi niya hindi mananalo sa China. Yan po ang pahayag niya. The Chinese will win and you will be destroyed. Oh. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. Nakasandal ngayon ang Philippine government sa kanya'y ironclad na ugnayan ito sa US government. Ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalong dumami ang mga EDCA site ng Amerikano sa mga military bases ng Pinas. Lahat ito nakatutok sa direksyon ng China. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. Payo naman ni Ritter sa Philippine government, huwag magpauto dahil walang pakialam sila mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Sakit yun. Huwag magpauto. Ang sabi niya, dahil wala silang pakialam, ginagamit lang tayo. Kagaya lang bilang parang isang gamit lang o isang tools o gaya ng mga liabe dyan na kailangan pag ginagamit lang yun lang ang kailangan. Pag hindi na kinakailangan itatapo na. Yan po yung malinaw na sinasabi ng isang US Intel officer po yan dyan sa Amerika. Masakit po to para sa atin. Ano kaya masasabi ng ating gobyerno dito? Dito po yung ating abangan. Yung pahayag na yan. Ito po yung mainit na mainit sa social media ngayon. Karat na po itong statement ng itong dating US Intel officer. Kalat na po yan. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nanatiling mababa ang tingin nila sa atin. Mga lahing sinakop at hinalilan nila sa mahabang panahon. China doesn't want war, and if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos and the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. Ay. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Napakinggan niyo po yun. Ulitin po natin yung sinabi na yan. Masakit po para sa akin yun. Ulitin po natin yung sinabi nitong si Scott Ritter.
subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Yan po, paulit-ulit niya sinasabi na yan, wala tayong pakinabang sa Amerika, tayo ay ginagamit lang, at pag tayo ay wala na silang pakinabang, ibabasura nila tayo. Wala tayong, hindi sila concerned sa atin. At ang tingin pa nila sa atin ngayon ay isa pa rin tayong colonial nila. Or ginagamit lang nila. Or colonial, ibig sabihin po ay parang sakop pa rin nila tayo. Sila ang nagmamaniobra sa atin. Parang mga alila. Yan po. Sila, ang tingin po ng Amerika sa atin ay alila. Yan po ang ibig sabihin yan. Masakit po yan. At pagkatapos natin at pagkatapos tayong alilain ay itatapon na po tayo sa basurahan. Parang walang silbi na, parang isang basura o basahan lamang. Ano po kaya ang ating opinion dito sa sinabi nitong dating US Intel officer na ito? So bukas po titingnan po natin ang magiging topic na yan. Alam ko po hindi pa rin ito dito natatapos, kagaya po nung kay Attorney Harry Roque. Pati na rin po yan dyan sa West Philippines na yan, yung mga mangingisda. So yan po ang abangan natin bukas, sigurado yan na pag-uusapan yan. Kung babalikan nyo po yung aking mga video, marami na po akong video na nagawa dyan. Lagi ko po sinasabi, mag-update po ako dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea na yan, dahil dyan po nakasalalay ang ating kaligtasan. Sana ko, at lagi po sinasabi na sana po magbago na yung paningin ng ating gobyerno dyan, na makipag-usap na ng maayos sa China. Balikan nyo po, at kung hindi po totoo yung sinasabi ko, andyan po yung mga video na nagawa ko ng mga nakaraan. Lagi ko po sinasabi yan. Sana po tayo po ay magdasal patuloy na ito po ay mabigyan ng tamang advice ang ating gobyerno o ang ating presidente o sino man ang dapat na makipag-usap dyan. Wala pong ibang dapat makipag-usap dyan ay ang ating pong Pangulo, dahil siya po ang chief architect ng ating bansa. Siya po ang piloto. Siya po ang dapat makipag-usap. Wala pong dapat kung sino man na makipag-usap dyan kundi ang ating Pangulo. So, yan lang po muna ang ating topic. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, mag-subscribe, click the bell icon po, like at i-share po ang ating mga video. Muli po, kung saan man kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Marami pong salamat. Paalam at makita-kita po tayo bukas. Adios.